Good afternoon sa lahat. Good na hapon. Okay ba ang audio natin? Yes po, sir. Audible. Okay naman, malakas. Ano? Okay. So, magandang hapon sa lahat. First online pala natin to. No? So, pangalawang meeting pa lang natin to. No? Si Van. No? Pangalawang meeting, isang face-to-face tsaka isang online. Ayan. Tama ba, Van? Yes po, sir. Okay. So, last time, bang napag-usapan natin, medyo matagal-tagal na. Kasi yung previous Saturday, may pinanood ako sa inyong history. Diba? Almost an hour. No? Meron kayong idea no? Kung anong kasaysayan ng Pilipinas. Diba? And of course, I was able to share with you as well no? Bits and pieces about our history. When we had our face-to-face no? Sa engineering. Ayun. So, dun sa usapan natin, it's just getting to know about us, about our country, and for us to be able to somehow remind ourselves of uh, um, great moments, heroic moments, things that highlights our history. Of course, I think alam kung natawag ko sa inyo yung mga unique ang pangalan, di ba? Why? Because the point is we have to really know ourselves as individuals, the uniqueness in us, the roots, where we came from. It's very important for us to really find out our cultural roots, and most of these things have something to do about our history. Meron tayong pinagdaanan bilang isang grupo ng mga tao, and of course we would like to remind ourselves that our ancestors, we can be proud of our ancestors, the early Filipinos, their achievements, talents, skills. They really started our civilization as a people. So they were the ones who actually built from the bottom, and of course up until now we can still see those moments wherein other people would look up to us as their model. Dali lang at wait natin si Magway. Sana si Magway? Yomar Glenn Magway. Yan. Okay. So going back, what I was telling you, yung greatness ng mga ninuno natin, mahalagang bagay. Again, it is where we need to draw our strength, especially now that there are so many challenges with regards to how we actually have to deal with what's going on, di ba? Ngayon, di ba, mayroong conflict na nangyayari sa West Asia. Actually, West Asia po ang tawag natin sa Middle East na alam natin. Kasi kahit naman mga European of course if you are a European, then that's how you have to call your area, yung region ng Middle East. Kaya lang, of course, alam niyo naman, westernized ang Pilipinas. Most of the textbooks that
we are using history, you'll find out, this label, that they tag, this particular region, Middle East. But of course, if we are located here, in our country, what we need to do is just to really describe, that particular region as against our location. Okay. So if you are to look at a map, Philippines, di ba, nasa Southeast Asia. So you will see the Middle East, northwest, of the country. Kaya West Asia. Okay? So yung mga taga Southeast Asia, dapat ang tawag natin dun sa Middle East ay West Asia. Kanlurang Asia. Kaya lang, nasanay tayo sa Middle East. Bakit? Sa dami ng mga OFW natin na nagtatrabaho sa gitnang silangan sa Tagalog, pero sa atin nga, Kanlurang Asia. Kanlurang. Nasanay tayo, na gamitin yung Middle East, o gitnang silangan. Of course, again, as I said, if we are located here in the Philippines, or in Southeast Asia, somewhere in Southeast Asia, then we have to address that particular region as West Asia. So, yung ganitong bagay, makikita natin, yung mga OFW, sa conflict na nagaganap ngayon. I'm sure na meron sa inyo, mga kamag-anak, parents o kapatid na nagtatrabaho sa Middle East or sa West Asia. Affected tayong lahat. Some people would say that will not be directly affected, directly affected. Okay, will not be directly affected, but again, as I said, how about the millions of OFWs, that are working in that region? Paano, yung mga Pilipino, meron akong nakausap, yung mami niya nung una tumatawa lang daw, pero ngayon umiiyak na doon, dahil sa mga bombahang naganap, sa West Asia or Middle East. So, yung mga ganung bagay, ay makikita natin na experience, ng kung hindi man marami, ay ilan, sa ating mga Pilipino. Pero syempre, kapag sinabing West Asia o gitnang silangan, talaga marami Pilipino dyan. Most of the time, employers there or those countries, would prefer Filipinos, Filipino workers. That is why marami tayong OFW. At of course, ang remittance, na ipinapadala, ng mga OFW ay napakalaki, $1 billion, So it really helps our economy, so to speak. Malaki ang naitutulong sa ating ekonomiya, sa pangkabuhayan ng mga Pilipino at sa Pilipinas mismo, bilang isang bansa. So, sabi nila, hindi tayo directly affected, indirectly. Pero not true, kasi sa dami ng mga Pilipino, nandun sa West Asia, kung saan meron ng conflict, between United States, Israel, against Iran. So, yun yung Now, kung yun ang iniisip natin nangyayari ngayon, how are we going to deal with this, using history, as our leverage? Paano ba natin gagamitin tool or instrument na kasaysayan? Kailangan ba ang mga Pilipino magpunta sa ibang bansa para mabuhay? So that's the question, di ba? So, bakit natin ito sinasabi? Kasi nga, kung i-apply natin yung kasaysayan sa nangyayari, talagang affected tayo. Halimbawa, yung pagtaas ng gasolina, yung presyo ng gasolina, yung pagtaas ng presyo ng gasolina, hindi pwedeng hindi tayo affected yan. So much so, that the prices, will also go up, once the prices, of gasoline or crude oil, or kerosene, talagang maapektuhan tayo. Malaki ang magiging epekto sa atin in our economy. It will really affect our economy. So, how are we going to prevent this from happening again? Paano ba natin ito mapiprevent, Paano ba natin mapiprevent na mangyari uli yung ganitong bagay? Para hindi na maulit-uli, na
Kumbaga ngayon, we are worried, no? Yung supply natin, no, ng fuel, no, ay nakapektuhan, no? Paano yan? Wala tayong magagawa, wala tayong no, wala tayong oil, no? Nakatulad ng oil ng West Asia, no, ng mga bansa sa gitnang silangan. Samantalang sila, yun lang, di ba? Oil lang. Kita mo naman, ha? Talagang maunlad, no, yung bansa nila. Samantalang Pilipinas napakayaman. So, okay, may resources tayo. But we also need to really explore, no, with regards to fuel, no? Baka naman meron pa, no? Talagang kailangan ay pag-aralan, no? Yung iba't ibang source, no, ng energy, no? Para sa ganun, halimbawa may gera, no? May pandemic, ay meron tayong supply, no? Baga meron tayong buffer, no? For a long period of time, no? Hindi yung ngayon, mag-worry tayo kasi after a month, no? Okay, bibili na tayo ng langis, no? Yung supply ng langis ay mapapalitan na after a month, pero mahal ang presyo. So affected tayong lahat. So, we have to prevent this thing, no? So that hindi naman natin sinasabing hindi tayo mahirapan. Can make things easy for us, no, if we are more prepared, no? If things like this happen, no. Kaya ayun, babalik tayo sa kasaysayan. Okay, may mga resources. So anong mga how are we going to resolve this particular problem, yung economy, no? Kayo po ay electric, ano ba kayo? Computer, no? Programming kayo, di ba? Tama ba? Nabanggit natin, no? Yung galing ng mga Pilipino, no? Pagdating sa computer, di ba? Yung contribution ng mga Pilipino, no? Pagdating sa computer, no? Hardware, software, no? Ito yung mga added value na ito, no? Pero binabanggit natin dito, no? Bakit ba mayroong conflict? Ano ba pinag-aawayan? Di ba? So, ang mga Pilipino, 120 million na tayo. So, how are we going to sustain, no, the number of people, no, that we have in this country? Paano ba natin sustain? No? How are we going to provide, no, for 120 million Filipinos? Ito yung mga kailangan ngayon pa lang iniisip mo, no, long term. No? Para hindi tayo mag-worry, no? Kahit naman, sige, bubombahan kayo. Meron kaming fuel dito, no? Na para sa 6 na buwan o hanggang 1 taon, no? Ngayon tatawa tayo, no? Baka hindi natin kayang gawin yun, no? Pero mga bagay kailangan gawin, no? Kahit matagal pang mangyayari, no? Yung mga ganyang bagay para naman talagang well prepared tayo. Dali lang. Lilo and Garcia. Okay. Yan sila, nakapasok. So, hindi tayo pwede mag-Lilo, no? Si Lilo pala yun. Hindi tayo pwedeng walang ginagawa, no? Lilo muna. Hindi pwede yun, no? Kailangan talagang katulad, no, ng mga nakita natin sa kasaysayan. Bawa, no? Kasi, no? Pwede natin gamitin yung history na tool or instrument, no? Para may balik natin, no, yung greatness, no, ng mga sinaunang Pilipino. Ito yung mga kasaysayan na nangyari ng matagal ng panahon sa ating dito sa archipelago, no, dito sa Pilipinas. Halimbawa lang, no, yung paggawa ng mga barko, no, yung mga ganung bagay. Pwede natin ibalik yun. Why? Kasi palibot po ng tubig ang Pilipinas, no? Talagang kumbaga kung ano yung environment mo, doon ka dapat nandun yung ikabubuhay mo. But of course, it will be hard to do, no? Why? Because nag-uusap tayo dito, we can only talk about these things, no? Ang involvement lang natin kapag mayroong eleksyon, no?
Afterwards, no, wala na yung eleksyon, sino na ang nagde-decide para sa bansa? Di yung mga naiboto, naihalal, di ba? So they're the ones who make decisions, no, for this country. Question, are they thinking about these things? Di ba? Iniisip ba nila itong mga bagay na to, no, para sa bansa? Ano ba ang pinagkakaabalahan nila? Yan, tanong. No? So, ito ang problema natin. But of course, no, kaya tayo nag-uusap tungkol sa kasaysayan. Para nga, later on, baka naman yung isa sa inyo ay mapunta sa mga, later on, isa kayo sa mga magdidesisyon para sa bansa. Diba? At least pag-usapan natin, baka maalala nyo. Sometimes parang mahirap nang ibalik. Pero, kailangan nating gumawa ng paraan para ang Pilipinas ay makaangat naman. Dahil gusto nating we want to bring back those period wherein other people really are very jealous of the Filipino people. Well, at the time, hindi pa naman Pilipino, mga inhabitants ng archipelago. Dahil sa not only about resources, but also yung skills, talent ng mga Pilipino. Pag madiskarte, hanggang ngayon, madiskarte mga Pilipino, di ba? So, ibig sabihin, mga ninuno natin, madiskarte talaga. Kaya namamana natin yan. Hindi lang dahil nasa PUP tayo. So, these are the things that we should remind ourselves, always, para lahat ng gagawin natin, lahat ng bagay na gagawin natin para sa ibang tao, hindi lang para sa atin. And that will be the only way for us to really serve our country or our citizens. Kung kayo magtatrabaho, yung mga customer, di ba? Dapat yung gawa natin ay quality, di ba? Ganun bagay. Kasi, tayo, sabi mo nga, yung last time na pag-usap tayo, Pilipinas, gumagawa ng nata de coco, tayo lang. Matindi yung nata de coco natin, dito lang nasusource, yung nata de coco. Pero ngayon, ginaya tayo ng bansa, nag-produce na rin sila ng nata de coco. Wala tayong nagawa, di ba? Ginaya tayo, so, nagkaroon tayo ng competition. Now, the problem is, ano ang gagawin natin? Babawalan ba natin sila? Hindi naman pwede yun. So, syempre, ang gagawin natin paraan, dapat quality. So, ganun labanan. Pagdating sa kompetisyon. So, hindi lang po sa mga produkto, kundi yung service natin, dapat quality. Serbisyo sa tao. Dapat quality. Ito yung panlaban natin. Dati nung nagbo-bookbind ako, hindi ko alam kung nabanggit ko siya. Nagbo-bookbind ako dati. Nabanggit ko ba yun sa inyo? Nagbo-bookbind ako dati. Bookbinder ako dati sa UP campus. Kung alam niyo yung blessing, kung familiar kayo sa blessing, di ba? Sa main campus, dati sa engineering may blessing. Yun wala na. Kasi nga pandemic, pandemic, nagbawa sila ng mga store. So, yun yung blessing na yun, nagsimula yun doon sa bookbinding shop namin sa UP. Nagbo-bookbind po ako dati. So, ang nasa isip ko lang palagi, ay dapat maganda yung gawa ko. Dapat babalik yung customer. Wala pa kaming kakompetensya. Wala pa kaming competition, kumbaga. Sa UP campus, kami lang may bookbinding shop eh. Yung sa shopping center na tinatawag, baka mag-google nyo pa yan. Nasunog yun eh. Pinalitan na. Mahal na yung mga bayad sa store. Mataas ang ceiling noon din. Ginawa nung lolo ko, uncle ng mother, ginawa niya ng lock para ayun nga, makapag-bookbind kami. Yan. So, halos hindi na kami makatayo doon sa dulo nung ceiling kasi mababa na eh. Ayun, pero at least, pag umupo ka, pwede ka magtrabaho. So, ayun. Ang nasa isip ko lang, dapat maayos yung gawa para bumalik yung customer. Kasi pag hindi na maayos yung gawa natin, hindi quality, hindi na tayo babalikan.
uh, paano mo, ano, no, how you deal with your customers. No? Dapat yung ano, no, talagang, kumbaga, yung ano, no, yung mabuti talaga, no, yung pakikitungo mo sa mga customer. Uh, uh, these people, no, will go back, no? Talagang ano, no, ipapatronize nila, no, yung book binding mo. Eh, wala pa kaming competition, no, kaya dami namin gawa. Actually, umaman yung ano ko, yung cousin ko doon. Actually, uncle ko siya. Kaso magka-age kami. Pinsan ang pakilala namin sa mga tao. Ka-age ko. So, later on, nagkaroon na kami ng competition kasi nakikita nila may kumikita. Ano nakikita nila, okay, yung book binding dami. Tapos nakita nila yung uncle ko, pinsan ko, may sasakyan, gano'n. So, nakikita nila, gagawin nila yun, di ba? So, tayo ganun din po. No? Kung sa sitwasyon ngayon na nangyayari, conflict sa West Asia o Middle East, ay maraming Pilipino dahil parang, kumbaga, last resort na eh. No? Kumbaga, kailangan ng ano, no? Medyo malaki-laking income, no? Para for us, no, to be able to send our kids, no, in of course, school, no, pag-aaral, no, to give them education. No? So, mahal din po ang edukasyon. No? Kaya naman, kahit na malayo, no, tiyatsaga. No? And then of course, kung nandito sila sa Pilipinas, hindi talaga kaya. No? Nahihirapan. So, that's the unfortunate thing, no, that's happening. Why? Kasi sa atin, yung value ng pera natin ay mababa. No? Kumbaga, konti na lang nabibili. No? Yun ang nangyayari. So, napipilitang mag-abroad, no? Para lang just to sustain the family. No? Education, yung gastusin, no? So, magkaroon ng sariling bahay, sasakyan. So, paano natin gagawin? Ibig sabihin, wala tayong gagawin. No? Ito na lang gagawin natin. No? Wala tayong gagawin para hindi na magpunta. Actually, madami ng presidente ang nangako niyan. Hindi na pupunta, hindi na mag-a-abroad, hindi na magtatrabaho sa labas ng Pilipinas, sa mga Pilipino. Yan, sabi nila. Kaso ngayon, ganun pa rin. Madaling magsalita, pero ano gagawin? So, yan po ay nakabase sa pangkabuhayan. Kung tumataas ang pangkabuhayan natin, tataas po ang value ng pera natin. Lalakas po ang purchasing power ng piso natin against any other currency. And so, how are we going to do that? No? Tingnan natin yung example ng ibang bansa. Yung China ba, may pera yan na katulad ngayon. Yung China ba ay mayamang bansa, no? 40 years ago, na EDSA. May pera pa sila? Meron, pero talaga, mahirap talaga yung mga tao. No? Hindi nga sila nakakalabas ng bansa. Mga Chinese, ordinary Chinese. 40 years ago, wala. Yung South Korea ba? Yung South Korea ba ay mayaman na yan na bansa. Meron na silang mga heavy industry, no, mga kotse na binibenta dito sa Pilipinas. May Kia na ba? Wala po eh. No? So, bakit sila yumaman? Diba? Bakit ang Pilipinas, dati malakas ang natin, ang purchasing power natin. Yung exchange rate natin against the dollar is 1:2, diba? Bakit naging 59? So, sabihin talaga mahina na yung purchasing power ng piso na. So, anong gagawin natin, diba? So, ito yung trabaho dapat ng mga politicians, no? Ng mga congressmen, ng mga senator. Paano tayo makakapag-put up? No? How are we going to put up heavy industries, no? In the same manner, China, Korea, or even Japan, no? Yung Japan kasi, matagal na talaga may consistent sila. Talagang powerhouse ang Japan pagdating sa economy. Dati second nga sila ngayon. Nagpasan na sila ng China. Pero mayaman pa rin bansa. Yun. So, yung mga ganung bagay no, ay napakahalaga no, para sa ating no, mga Pilipino no, na
na ma-redeem natin yung sarili natin. Baga, we don't deserve these things, no, to happen to ordinary people, ordinary Filipinos. Need tayo deserving sa ganitong sitwasyon, ano, na para bang ang pamahalan natin, no, ay hindi lang pamahalan plus, kundi pati yung mga business group. No, talagang kita na lang ang iniisip at politika. No? Eh, hindi ganito ang bansa. Iniisip ng leader, mga leader ng bansa, no? Politicians, no? Government and private institutions or companies, no? Iniisip nila kung paano, no, makakapag-provide, no, ng mga trabaho, no? O paano lalakas ang purchasing power ng mga Pilipino. They are not just thinking about themselves. No? They mostly think about the people. Kasi pag pinalakas mo ang tao, lalakas din ang ekonomiya. Dito hindi, no? Ayun, kaya nahirapan tayo. Affected tayo ng conflict na nangyayari. So that's how we need to understand history. That's how we need to apply history to our current condition. Ano ba ang kasalukuyan nating kondisyon, no, bilang isang bansa? Pwede ba natin itaas ang noon natin? Di ba? Taas no? Pwede ba yun? Hindi nga tayo pinapansin ng ibang bansa. Why? Kasi alam nila na ang bansang Pilipinas, they don't really care about the people. The politicians, the business group, they only care about themselves. Yung kita nila. Whatever they will gain, no, from the current condition. They don't really want to change the situation, no? Yung tinatawag nating status quo. Kung kumikita nila sa ganitong kondisyon, hindi nila papalitan yan, no? Kasi kumikita sila, no? Kung nag-exist yung mga politician in connivance with this business group, hindi nila papalitan yan. So, paano mangyayari sa mga Pilipino? Well, unless nagkaroon talaga tayo naman. Meron naman mga ilan ng mga politicians, ng mga business group na talagang ang concern ay bayan. Pero, ayun nga, no? Kailangan talaga yung mga leader natin. Sila ang manguna. They have to lead the people of the country. And of course, no, the care, no, that they really need to do, no, for the people, malaking bagay yan na makakatulong para sa lahat. Okay. So, yun, ano, yung itingnan natin yung mga kasaysayan noon, pwede natin gawin ulit, or nangyayari, nakikita naman natin sa ibang bansa. The same manner na ibang bansa, natuto rin naman sa atin. Yung ibang bansa, natututo sa atin. Pag mali yung ginawa natin, hindi nila gagawin. So, natututo sila sa atin, di ba? Yun ang nangyayari, no? Kaya nakakatulong tayo, no? Dapat taas na tayo kasi natutulungan natin sila, di ba? Pero, actually, among the community of nations, of course, no, we have representatives coming from different countries. No? Actually, yun yung mata, no, ng bansa nila. Tinitingnan nila, ano bang mali ng bansa niya? Huwag natin gawin yun. O ano naman yung tamang ginagawa ng bansa na yan? Gawin natin yan. Simple as that. Okay? Simple as that. Pupunta naman sa ibang bansa, di ba, yung mga leader natin. Business group, ba, mga politicians, palagi sila sa ibang bansa, di ba? Di ba nila nakikita yung agwat ng layo ng Pilipinas doon sa mga bansang pinupuntahan nila? Meron bang mga batas na talagang these laws, no, will really improve the conditions of the people? Iba-ibang bata. Yung iba, ipapalitan lang yung pangalan ng kalsada, batas na yun. Natutulungan ba tayo nun? In a way, yes.
Pero siyempre, ang kailangan natin yung talagang nangyayari, no? Sa ibang bansa katulad ng Korea, China. Yung mga yung mga Korean, devastated sila Second World War. In fact, yung ibang mga Korean citizens, no, ay nag-serve, no, as soldiers, no, under the Japanese. No? Kasi hindi dahil sa gusto nila, they were forced, no, to serve, no, as soldiers, no, under the Japanese flag. No? Yung malapit na matalo ang Hapon, kumukuha na siya ng mga sundalo, no, sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Asia. Okay. So, talagang kaya galit ang mga South Korean sa Japan. Kaya galit din ng China sa Japan. Paano binugbog sila ng Japan before? No? Yung Korea naman, yan, under din sa Japan. There was a time na yung Japan gusto niya makontrol ng buong Asia. Sobra naman yung gano'n. Di ba? Hindi naman natin gusto yung mananakop tayo ng ibang bansa. Ang gusto lang natin that we can compete, no, with other countries, no? And we want to improve, no, our economic situation as a people, as a country. Yun ang gusto natin gawin. At malaki ang kinalaman ng kasaysayan. Ito yung ito yung dapat maintindihan natin, no, kapag pinag-uusapan natin yung mga nakaraan. Kasi pwede tayong humugot doon yung mga dapat natin gawin, no? Yung ideas, no, na unique, no, and then itong mga idea na to ay talagang we can again, no, the word compete. We cannot but compete with other people. This is just a matter of survival for all the people. Hindi lang tayo, hindi pati yung mga kasama natin na nasa baba. We also need to do that. And in our subject, history, reading sa Philippine history, we have to read what happened. No, kaya sabi nung si Rizal, propeta yata. Alam niya mangyayari. Kasi sinabi niya sa Philippines sa century hands, ito mangyayari. Okay, hindi naman prophet si Rizal. Bakit alam niya yung mangyayari? No? Kasi binabasa niya yung nangyayari o nakaraan. Kaya alam niya yung mangyayari. Meron siyang prediction, kumbaga. No? Na kung ito ang nangyayari before, ito ang mangyayari most probably in the future. And he was able to do that. That is why some people would call him prophet. Pero hindi po siya propeta. He just actually noticed, no, and read history, our history. So na-predict niya kung ano mangyayari. Ano yun? Magiging interesado ang United States sa Pilipinas. Yun yung predict niya. The Philippines a century hence. The Philippines in the next 100 years sa darating na 100 taon. So, ayun yung kahalagahan ng history na binanggit, pinag-usapan natin last time. At yung iba pang mga bagay-bagay, yung technology na meron tayo, napag-usapan natin katulad ng ibang mga civilization, no? Meron tayo. Ng mga technology na pwede nating mag-itapat, no? Sa ibang bansa. Akala natin ibang bansa lang meron din sa Pilipinas. Maraming invention, no? Mga sinuunang Pilipino. Okay? Sasakyan dagat, no? Kung ano pa. No? Yun yung orthodontics, no? Ang technology sa ipin, yung mummification, no? Mga ganung bagay, no? Hindi nagpapahuli ang mga Pilipino. Yung greatness, no, ay meron nandun. No? Okay. So for today, no, we will actually start, no, with a short introduction to history. Naibigay ko na ba yung PowerPoint dito sa inyo? Di pa. Okay. Can you now see the PowerPoint slide? Yes. Okay, thank you. Marcus, Sam.
Maria Teresa. Yun lang ba? Okay, yan. Dami thumbs up pa. Okay. So yan, no? Short introduction lang to. Kaya tingnan nyo yung title. Intro. Pinuturo ko na. Introduction to history. Short introduction to history. Don't worry, papadala ko to sa inyo. Share ko yan sa inyo. Sa GC lang natin at sa atin lang po yan. Huwag i-share sa iba. Sabi dito, the general agreement about history is that it is the written record of the past, particularly the human past. So, short definition. Sometimes you will also see much shorter definitions compared to this statement regarding history. So sabi dyan, the general agreement about history is that it is the written record of the past, particularly the human past. So if we are to look about definitions, meanings, descriptions of history, there are so many. In fact, sa instructional material na ibinigay ko sa inyo, marami. Sa first few pages ng instructional material, makikita nyo yung mga different meanings of history coming from different historians, scholars. Pero at the bottom line is those meanings will go down to this particular description. Hindi mawawala yung word na, hindi mawawala yung phrase na the written record of the past. Ang nakasulat na tala ng nakaraan. Yun ang history. Isinulat. Okay? Merong oral history, hindi nasusulat. Pero of course, when we talk about history, it should be written. Kailangan nakasulat. Why? Kasi makakalimutin tayo. Isulat natin, para hindi natin makalimutan. Sinusulat, at of course, yung writing, yung invention of writing ay mahalaga. Kaya nagkaroon ng disiplina pagdating sa pag-aaral ng kasaysayan. Kasi kailangan isulat. Should be recorded. Isinusulat, itinatala yung mga pangyayari. Otherwise, kahit naman powerful yung ating brain, ano pa rin naman, sa dami ng mga bagay-bagay na input sa ating utak, ay makakalimutan din natin yan. From time to time, naalala natin, pero most of the time, nalilimutan natin. Yun pa yung di ba, pinipilit nating alalahanin. We are trying to recall a particular information. Nahirapan ka, nasa dulo ng dila ko. Yun yung nangyayari. So, mahirapan tayo kung hindi natin yung susulat. So, history is the written record of the past. So, yung mga definitions, meanings, descriptions will go down or will boil down into this particular description. General agreement about history. Pangkalahatang pagkakasunduan natin about the definition or meaning of history. The written record of the past. Tapos meron siyang emphasis dyan, particularly the human past. So, this is being emphasized. Why? Because, history is about humanity. Yung sangkatauhan. Kasaysayan, kung walang sangkatauhan, walang gagamit ng kasaysayan. So the first who actually use history are the Greeks, yung mga Griego. Sila yung nag-invento. They coined the word history. And then, of course, well-known father of history is Herodotus. He actually made records of what happened in the past. And then, yung isa naman si Thucydides, siya naman ay he did not just record the past, but he also tried to interpret history.
So yung isa, yung father of history, si Herodotus, mga impormasyon lang. Ito, history to. Yung isa naman, si Thucydides, okay, ito yung impormasyon na binigay mo. Kailangan analisahin natin yan. Hindi lang siya isinusulat, kundi sinusuri din, sinasaliksik din. Ayun. So ito po yung we will have to agree with this definition, the written record of past, particularly the human past. Of course, you can see yung mga different meanings or descriptions. Tapos sa atin naman, sa Pilipinas, before, we only have a few historians. Ngayon, marami-rami na rin. And of course, they also, they don't just teach history. They also, they also conduct studies. Ano yung mga pag-aaral na ginagawa? Bawa, yung example natin kanina, Middle East. Yung mga European, doon ang galing yun sa mga European. Tayo naman, West Asia. Yun naman ang location as against our location. Sabihin ay, nasan tayo? Describe natin kung nasan yung West Asia. Nasa West Asia siya. Kaya West Asian tawag dahil nasa kanlurang bahagi natin. Sa bandang taas, yung Middle East na tinatawag ng mga European. So, ganoon din, dito sa sa meaning of history, meron ding kaisipan na coming from one local historian. Sabi niya, ang kasaysayan ay salaysay ng isang grupo ng mga tao na mayroong saysay. Yan. Bakit ba may saysay? Yung pagsasalaysay ng isang grupo ng mga tao tungkol sa kanilang kasaysayan. Kasi if we really want authentic information about ourselves, we should be the ones. This information should come from us. Di ba tayo lang naman we are the only ones who can actually describe ourselves, fairly, in all fairness, kumbaga. Kasi kung galing sa ibang tao, di ba? Yes, they can also describe us as a group of people. Pero mas okay, di ba, kung naiintindihan natin kung sino tayo bilang isang grupo naman. Diba? So, ito yung ito yung kaibahan. Ito yung kaibahan yung meaning na ibinigay ni Dr. Sus Salazar. By the way, si Dr. Sus Salazar po ay UP professor. Pero nakapagturo po siya dito sa PUP, 2 semesters. After that, hindi na po, nahirapan siya. Di ba, sa main campus, elevator, hindi gumagana. Talagang hindi tumatakbo. So, nahirapan, kasi sometimes, nahirapan na siya maglakad. So, siya po ay kilalang historian from UP. Turo siya sa PUP. Tatanungin nyo, yung mga nagtuturo sa PUP, ito yung kahulugan na binigay ni Dr. Sus Salazar sa kasaysayan. So, he had his own understanding of history. And this understanding of history comes from within, sa atin po. It's not something that comes from the outside. Hindi siya galing sa labas na kahulugan o pag-unawa. So mas maintindihan natin ang kasaysayan kung tayo mismo ang nagdi-describe, naglalarawan sa ating mga sarili, hindi yung ibang tao. Okay? That purpose is only reserved to us. Sa atin lang yun. Pero sabi ko nga kanina, pwede naman nila tayong i-describe pero ang talagang authentic description natin ay dapat naman galing sa atin mismo. In the same manner na yun yung ginagawa nila ng ibang tao. Alam nila, kilala nila kung sino sila.
That is why sabi nga last time, di ba? They're very confident about themselves. No? They know who they are. They know what to do. They know where they want to go. Alam nila. Why? Because of history. So, yun yung ginagawa nila. So, history is very important to them. E tayo, di ba? Pag may lumang building nga, iba agad eh. Tatayo ng mall. Sila pagdating dito, ang hahanapin nila, where is your museum? Nasaan yung museum? Gusto nila makita. Because they want to learn about us. They want to learn about our culture, history, and so many things about us. Eh, tayo ba? Gusto ba nating malaman yung nakaraan natin? Dito lang natin nagagawa yun sa subject natin, sa history. Kaya nga, opportunity natin ito. Basahin nyo ang IM. Actually, yung IM na yun, mahaba nga siya. Pero syempre, konti pa lang yun. Tungkol sa ating kasaysayan. Pero yung mga known facts about the Philippines. Marami. Very rich po ang ating kasaysayan. So ito po yung agreement natin. History is the written record of the past. Dali lang man, history is the written record of the past. Kahit saan tayo magpunta po, history is the written record of the past. And of course, it follows that this history is about a particular group of people, for example, or about humanity. Yeah. Partikular, no, sa nakaraan ng tao. Human past. Mahalaga. Ilang minuto lang tayo. 3 minutes. Siguro cut ko na para tuloy-tuloy tayo. Pasok uli kayo. 49 kayo ngayon.